Magandang araw sa ating lahat mga kalakbay at malugod ko kayong tinatanggap sa Season 4 ng ating Usapang K. Kung saan ating babalikan ang mga espiritual na mga pananaw at mga kwentong kapulutan ng aral. Mga kapatid, mga kalakbay, ilagay natin ang ating mga sarili sa presensya ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, sa mga araw na ito ng Semana Santa, inaalala namin ang iyong pagpasok sa Jerusalem, ang iyong paghihirap, ang iyong krus, at ang iyong walang hanggang pag-ibig sa amin. Turuan mo kaming maunawaan ang kahulugan ng iyong sakripisyo sa gitna ng aming mga kahinaan at pagkakasala. Ipaalala mo na ang iyong awa ay higit na malaki kaysa sa aming mga pagkukulang. Sa bawat sandali ng dilim, ipaalala mo sa amin na may liwanag na muling pagkabuhay. Pagpalain mo ang aming pamilya, ang aming pamayanan, at ang buong simbahan na naglalakbay kasama mo sa landas ng krus. At naway sa pagdating ng Pasko ng pagkabuhay, muling mapuno ang aming puso ng pag-asa, pananampalataya at pag-ibig. Ito ang aming dalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga kalakbay, kayo po ay nakikinig sa programang Usapang K sa Radio Maria Philippines sa pamamagitan ng 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, 102.1 FM Isabela, 95.9 FM Zambales. Maaari din po ninyong bisitahin ang ating official website, radiomaria.ph. Bababalikan din po ang mga episodes ng Usapang K sa YouTube at Spotify. Mga kalakbay, ito ang Usapang K ng Radio Maria Philippines, keeping Christ alive in every home. Ayan, so magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw, Sister. Magandang araw naman, Father, at sa ating mga tagapakinig, no? Ating kalakbay. Ngayong araw na to, nakapasok na tayo sa tinatawag nating Semana Santa. Yes. No? So, kamusta? Kamusta po ang inyong pagsisimula ng Semana Santa? Ikaw, brother. Yes, sa pagsisimula ng Semana Santa, of course kahapon, no, tayo nagdiwang ng Palm Sunday at maraming mga palaspas, no? In fact, dito sa Maynila, alam mo talaga na tawag nito, Palm Sunday na kasi nagbebenta, no, ng mga palaspas sa labas ng simbahan. You are this luxury, no, na gumawa ng mga palaspas. Kasi ikaw, brother, nakagawa ka ng sariling palaspas. Hindi ako marunong. Gumawa ng palaspas. Kaya dito sa Maynila, bumili lang ako ng palaspas sa labas ng UST. Pero mahal kayo ng palaspas. Grabe, ng taas din. No? Kasi nung Wednesday pa lang, may nakikita na ako sa Dangwa, no, na nagbebenta na. So, kanina hindi ko lang na-check kasi hindi pa naman, kahapon, hindi ko na-check kung magkano kasi binigyan lang ako ng palaspas, no? Kayo po, sister, dyan sa Santa Catalina po, kamusta po? Kami ang gumagawa ng palaspas. Kukuha lang kami ng mga dahon ng nyog sa Tagaytay, tapos kami na ang gagawa. Usually, every year talagang kami ang naggagawa ng palaspas. So, hindi na kailangan bumili. Matipid-tipid sila, sister, galing sa Tagaytay. Sino po ang napapahabagihan ng mga palaspas? Yung mga nagsisimba rin sa amin. Kasi hindi naman namin sinisingil, hindi naman namin binebenta. Libre. So talagang sinosobrahan namin yung paggawa para sa mga tao. Sana pala tumawid ako dyan, sister, sa inyo. Oo. Nakalibre ko rin ng palaspas. Kayo po dyan, Father, sa Gibraltar, kamusta ang inyong palaspas dyan? Dito okay naman. No? Taon-taon, mayroon nang na-preserve ng mga dahon. Actually, medyo tuyo na yung mga dahon na yun. Mga gawa galing Africa. Kasi tinutulungan namin yung parang Mission Africa. So sila yung usually na
pinagkukunan, no, nitong mga palaspas na ito. And then hindi uso dito yung nagdadala, no, binibigay lang sa mga nagtitinda. And then pinapauwi sa nila after the mass. Pero hindi po dahon ng nyog yung ginagamit niyo dyan, Father, no, sa Europa? Palma ba? I'm not sure kung anong dahon yun, kung nyog o palm. Basta mukha siyang dahon ng nyog, no? Pero hugis cross. Di naman anahaw yan, Father, no? Hindi naman. Hindi naman. Probably buko yun, palm. I'm not so sure no kung saan siya gawa. Pero cross. Cross. Oo. Di ba sa atin sa Visayas, uso yung ganyan, yung cross na ano, no? Oo. Korting Cruz. Korting Cruz na mula sa palaspas. dahon ng nyog. Nyog, oo. Galing. Ako hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano gawin yun. Kasi di ba, minsan pag dinidismantle ko, sabi ko, hala, hindi ko na alam kung paano ko siya ibabalik. Hindi mo na alam paano ibalik. Oo, pero totoo, yung matipid yung ganong klaseng palaspas, yung cross lang, no? Kumpara sa isang buong talaga, bunch ng ng palaspas na medyo iba mahal. Kasi may mga designs pa silang ginagawa eh. Magandahan pa nga yun eh sa iba. Nakakadagdag po sa presyo may yung pabulaklak. Nakakadagdag. Definitely nakakadagdag. Lalagyan mo pa ng bulaklak. Kasi yung design mas mahal. Yes. Oo. Meron ng ibang palaspas, pitogo plant yung gamit, no? Yung yung dahon niya yung parang matalim. Oo. Ano tawag doon? Pitogo yung tawag sa amin eh. Parang olive. Oo, parang oliba. Oo, yun yung masakit. Masakit siya. Okay. So sa mga araw na ito, no, ginugunitan na natin yung Semana Santa o yung Holy Week na sinasabi natin, no? At ito ang pinakabanal na panahon sa ating pananampalatayang Kristiyano. Inaalala natin ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, sa kanyang paghihirap at kamatayan sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay. Sa ating pag-uusap ngayon, pagninilayan natin kung ano ang kahulugan ng mga liturhiya at mga debosyon ng Semana Santa at kung papaano natin ito pinapaalala sa ating mga pinakamalalim na mensahe ng pananampalataya na ang pag-ibig ng Diyos ay handang magsakripisyo para sa ating lahat. Ang topic natin ngayong araw na ito ay ang special questions para sa Semana Santa. So ayan, puro tayo questions, no, regarding sa Semana Santa. Okay, at meron na tayong question dyan. Okay, number 1 question. Bakit pinakamahalagang linggo ng taon ng simbahan ng Semana Santa? Bakit po ba itong tinatawag na Holy Week? Sister? Unang-una, natin yung salitang Semana Santa. Spanish word. It came from Spanish word. Semana means week. Santa is holy. Kaya Holy Week sa Ingles. So, ito, sasabihin natin, ito yung pinakabanal. No? Ito yung pinakabanal at saka pinaka-importanting yugto sa buhay ni Jesus. Kasi dito, ginugunitan natin ang kanyang paghihirap, kamatayan, at yung kanyang muling pagkabuhay. Ito, pinapakita rin dito yung misteryo ng pananampalataya natin kung saan si Kristo ay nagbigay ng, kumbaga saan tayo ay niligtas, yung misteryo ng kanyang pagligtas sa atin. Kaya sasabihin natin na ito ang pinakamahalagang parte ng kanyang buhay. Pero ako, no, may naisip akong bigla habang pinag-uusapan natin itong sagot ni Sister, no. Sa atin kasi sa Pilipinas, sanay tayong tawagin na Holy Week is Semana Santa, which is Spanish. Pero meron tayong alternative tawag doon, yung mahal na araw. No, yung talaga yung yung Tagalog natin, translation for Semana Santa, no. Mahal na araw. Naisip ko, bakit nga ba mahal na araw? Because kasi mas maganda siyang tawaging mahal na araw kasi itong buong linggong ito pinapakita sa atin yung unconditional love ng binigay ni Kristo, no. So kasi hindi siya banal na never natin banal na araw, banal na linggo. Oo. Talagang mahal na araw, no. Ikaw, may realization ka ba sa ganong Actually, tama din yung mo, Brother Pao, no? Kasi ako,
when I reflect Holy Week, when I talk about Holy Week, it will always speak of God's love to humanity. Kaya maganda din yung salin sa Tagalog, no, yung mahal na araw, because it really speaks the love of God to His people. Kasi doon talaga, no, nakita natin, nasaksihan natin kung paano inialay ni Kristo yung kanyang sarili sa krus. And it will be discussed later sa ating programa, no. Pero generally, more siya sa istorya, sa kwento ng pagmamahal ng Diyos. Totoo yung pagmamahal talaga ng Diyos. Mahal kasi yung love, no? Mahal. Hindi murang araw, kundi mahal. Mahal na araw. Murang araw. Parang, Di ba? hindi maganda. Mahal na araw. Mahal na araw kasi it's a special love of God for us, di ba? Kasi nga ay sinave niya tayo. Kaya mahal na araw, hindi murang araw. Pero siguro pwede idagdag din dun yung buhay no, na ibinigay ng ating Panginoon, hindi yung price ng ating kaligtasan is not cheap, no, kundi talagang mahal. Yes. So, walang presyo, no? Kasi it cost His life. That's why it is mahal. Pero kung titignan mo mabuti, no, yung word kasi na mahal sa atin, hindi siya technically pag-ibig. 'Di ba? Mahal is expensive. Oo, yun talaga yung term niya. Oo. Mahal siya, oo. Mahal siya. Oo, pero pag inisip mo na another thing about the word mahal is kaya siya ganoon dahil mahalaga. Pwede. Diba? Mahalaga, kaya mahal. Yung worth, diba? Worthy, no? Iba, maganda talaga kapag nagiging Filipinized yung term ng mga, for example, ito, yung Semana Santa. No, marami tayo, even the kapwa, diba? Wala namang kapwa na term sa ibang lingwahe. Sige. So next question naman tayo. Bakit kaya nagsisimula ang Holy Week natin sa Palaspas? Brother Dick. Yes, nagsisimula, no, yung ating paggunita, no, sa Semana Santa sa Linggo ng Palaspas o sa English, no, Palm Sunday. Dahil dito ginugunita natin yung entry ni Jesus, yung pagpasok ni Jesus sa banal na lungsod ng Jerusalem. No, ilang araw bago siya harapin yung paghihirap, yung kamatayan niya sa krus, no, at ang istorya din ng kanyang muling pagkabuhay. Sinasalubong natin siya, actually sa liturgy natin, no, parang bago tayo pumasok ng simbahan, parang nag-gather tayo sa labas, no, ng simbahan kasi it symbolizes that we welcome Jesus. Sinasalubong natin siya sa mga tao na may hawak ng mga sanga ng palma bilang tanda ng paggalang at pagkilala sa Kanya bilang Hari at Mesiyas. Kaya sa Palm Sunday, we also recognize Jesus that He is a son of David. No? Anak siya ni David, hari siya ng sanlibutan. At sa liturhiya ng simbahan, mahalaga ang araw na ito dahil pinagsasama nito ang dalawang realidad. No? So una, ang masayang pagsalubong kay Jesus bilang hari, at ang simula ng kanyang paglalakbay patungo sa krus. So ito yung beginning, ito yung sabi natin yung introduction kumbaga, no, sa magiging kwento ng mahal na araw, no, yung kwento ng pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya sa parehong misa binabasa natin yung mahabang gospel, no, yung pasyon ng Panginoon. Ano tawag doon? Yung passion narrative. Passion narrative. Oh, may naalala akong bigla, no. Ito tricky question lang to kasi 'di ba prior to the Holy Week we have the 5th Sunday of Lent. Ito na yung nagko-cover tayo ng mga puon, no, tinatakpan natin. Ng purple na na tela. Bakit sinasabi nila na yung panahon na yun yung panahon na nagtago si Jesus? Kaya tayo nagko-cover. Kasi di ba parang siya, representation of God hiding. Or Jesus is hiding from someone. So bakit nagtago si Jesus? Bukas si Father Paul. Di ba yan yung hindi, naalala ko lang yung reading traditionally na nung
gusto nang hulihin ng mga tao, Jesus, Si 'di ba? Jesus. He passed through the crowd at siya ay parang natakutan nila. Parang yun yung scriptural basis nun. And during that time, hindi pa niya panahon. Kumbaga, hindi yung panahon na siya ay hulihin, magpapasakit, no? Kaya, sinasabi na nagtago siya, in a sense. Kumbaga, hanggang lalabas na siya doon sa path of Christ mismo. And then, yung pagtakip ko kung ano yung baka naging traditional na it fasts us from our senses. 'Di ba? Yung parang katulad ginagawa natin fasting for food, tinatakpan yung mga poon para mag-fast din tayo sa mga devotion, no, yung mga poon, para ma-focus natin later pag dumating yung Holy Week, na ma-focus tayo sa action lang. Yes. Parang ganun ang pagkakaintindi Yeah, sa Father. pagtatakip ng I agree with you. Yung para bang yung attention natin ma-focus sa kanya instead of other mga devotions, no? Like gusto ko yung mga santo, sa kanya lang nakatuon. Station of the cross yata, yun ang hindi tinatakpan. No? Pero yung lahat tinatakpan except the stations of the cross. Okay. Sige, next question naman tayo. At feeling ko masasagot ko naman to. Sana. Yan. Bakit may naganap na pagpapahid ng pabango kay Jesus sa Betania? No? So ito lang. 6 na araw bago ang Pasko, si Jesus ay nasa Betania. No? Pinahiran siya ni Maria ng Betania, pinahiran siya ng pabango sa kanyang paa. No? May iba kasi may oil, may pabango, pero pabango talaga yon. No? Pero ito din yung tricky sa part na to, yung Maria ng Betania. Kasi matagal lang pinag-aawayan to. No, sa online, sa mga kung ano-anong yung tawag nito, yung online platforms, no, si Maria Betania ba at si Maria Magdalena ba isa, yung mga ganun. Kasi diba na-debunk na ngayon, na magkaiba sila. Magkaiba. Pero minsan kasi may iconography din si Maria Magdalena na may hawak din na pabango. Tama po ba? No. So, well, let's leave it to that. Yeah. Pero for this particular question, no, si Maria Betania po yung lumuhod sa harapan ni Kristo at pinahiran niya ng pabango, no. Tapos mamahalin pabango, no. Tapos pinunasan ng kanyang buhok yung pabango na yon. No, bilang tanda ng pag-ibig at paghahanda sa kanyang paglilibing, no. Nagreklamo si Judas, no, dahil sa halaga ng pabango, ngunit ipinagtanggol ni Jesus si Maria. Bakit kaya, no? Bakit kaya? Ang pagmamahal at paggalang kay Jesus, ang ginawa kasi ni Maria ng Betania isang napakalaking tanda ng pag-ibig at paggalang, no. At ang pabango ay napakamahal noon, no. Halos katumbas ito ng isang sahod natin. Even up to now naman mahal naman talaga ang pabango. Oo, mahal, expensive. Expensive. Kahit sabihin mo yung mga ano yun, Brother Pao, 1 year salary. 1 year salary. Equivalent nung pabango na yun. Panahon na yun. O kasi hindi mo talaga biro mag-extract ng mga kung ano-anong oil. Oo. Tsaka inaangkat pa yung lalo na oil-based pabango. Diba meron yung water, pero yung oil-based talagang yun ang mahal. Mahal. O kasi yung oil-based, ito yung matagal. Matagal mawala yung matagal ang amoy. Oo. No? So ibig sabihin nito, handa siyang ibigay ang pinakamahalagang pag-aari niya para kay Jesus. Samantalang yung pinakita naman ni Judas, kabaliktaran. It's yung selfishness. Parang inisip niya yung material na bagay na parang hindi niya kayang ibigay yung kay Lord. Kaya parang napareklamo siya na bakit binigay niya yung kay Jesus? No, ba't ginawa ni Maria yun? No, okay. So ang buod nito, no, ang kwento ay tungkol sa radikal na pagmamahal kay Jesus. Ipinakita ni Maria na ang tunay na pag-ibig sa Panginoon ay walang pag-aalinlangan at walang pagtitipid. Nakikita ko rin yon even up to now. Kasi lalo na ngayon, Holy Week na ngayon, siyempre may mga procession tayo, no? Talaga yung mga tao talagang give na give, no? Lalo na may-ari ng poon, talagang bigay na bigay sila sa mga poon nila. Talagang bigay naman talaga nila. Gastos. Gastos talaga sila, no? Gastos sila sa gastos. Pero we know naman what's the story behind, no? Kasi
form nila ng ano yun pasasalamat. No? Mm-mm. Pasasalamat sa mga biyaya binigay ng Panginoon sa kanila. So, syempre, kung may mga sobra silang pera na pwede nilang ibigay sa charity, minsan binibigay din nila sa mga simbahan kaya sa puon nila. Doon Tradisyon sa Pilipinas, no, yung mga pamilya, Mm-mm. no, parang that is their way of expressing their devotion, no, sa isang particular na santo na kapag magsimana Santa, parang they are really preparing, no, the anong tawag doon, yung pasos, oo. Bumibili talaga sila ng maraming bulaklak, may mga pailaw talaga para maganda tignan pag no, prosesyon. Kasi everywhere, kung saan ka man pumunta sa Pilipinas, may mga ganong klaseng tradisyon. At wala sila pakugdanan talagang gumastos kasi kahit sabihin mo maggaganda ang bulaklak, sobrang dami. Kasi Oo. later on yan, pinag-aagawan din ng mga tao. No? Then Ano maya yun? kasi para sa kanila, it's a sign of sharing the blessing. Sharing the blessings. others. Oo. Okay. Sige, ito, next question na tayo. Ano po ang kahulugan ng pag-aanunsyo ni Jesus ng pagtataksil ni Judas at pagtatanggi ni Pedro? Nako, Father, medyo na to, biblical base. Medyo biblical base na to. Oo. Baka masasagot niyo po to. Well, alam natin na nangyari yan sa huling hapunan, no? Kung saan inunsyo ni Jesus na mayroong isang alagad na magtataksil sa kanya, no? And then later, si Pedro ay pahayag na hindi nahihiwan ng ating Panginoon. Pero sinabi ng Panginoon sa kanya na bago matapos ang gabing ito ay itong beses mo akong itatawa. So nangyari na lahat during the Last Supper. And I think yung anunsyo ng Panginoon, parang sinasabi sa kanila, alam ko ang mangyayari, alam ko ang nasa isip ninyo, no? But at the time, parang binibigyan din ng chance siguro, ewan natin, no, na magbagong isip, no, si Judas o si Pedro. No, kaya sila binibigyan warning ng ating Panginoon. Pero ito rin ay pagpapatuloy ng plano ng Diyos. No, kumbaga, kailangan niyang gawin yun o sabihin yun para magpatuloy na. No, in fact, ato niyang sinabi yung may magtataksi sa akin, si Judas ay umalis o sa doon sa lugar, no, kung saan sila kumakain. Nangyayari na. No, nagpatuloy na yung plano. Baga. So I think this event shows us na ang Panginoon nagbibigay ng pagkakataon para magbago. At the same time, alam niya kung anong mangyayari sa atin. Kaya po tayong mawawalan ng pag-asa. No? Kasi kung titignan natin yung kaibahan ni Judas at saka ni Pedro, it's precisely that, no? Na si Judas, after niyang mag-traidor, nawalan lang siya ng pag-asa. I remember the topic dati about hope. Diba? Yung dalawang vice ng hope, no, yung isa ay expect, tapos yung isa yung presumption, sabi natin. So yung kay Judas, yung wala na siya ng faith, wala na siya ng pasa. Siguro, tinamaan din siya ng guilt at saka ng konsensya niya, na iniisip niya sa sobrang laki ng kasalanan na nagawa niya, ay hindi na siya mapaparat. No? Kaya nga siya ay nagpapakal. Pero, yun ay kabaliktaran, no? Sapagkat napakalaki ng awa ng Diyos sa atin. Sabi nga dun sa isang gospel natin about forgiving 7 times 7, diba? Yung unforgiving servant. Nakalimutan ng servant yung kanyang pagtanggap ng mercy, no? Kaya hindi siya nagpatawad ng kanyang kapwa servant. Palagay ko napakagandang reflection na yung pagmamahal ng Diyos hindi nakatingin sa kasalanan. Hindi niya pinapabayaan yung evil. Tapos sa tinitingnan niya yung possible goods ng tao. No, na kahit na nagkasala, katulad ng mga kapatid natin sa preso, di ba, yung people deprived of liberty, yung parusa hindi capital punishment ng death penalty, no, kundi ang tawag natin restorative justice. Di ba? Yung i-restore yung kanyang former life siguro, no, na Maria sa yung mali niya, at pinapasuwi pagandahan. No? Yun yung nawala kay Judas. Na palagay ko kay Pedro, nagkaroon, kasi makikita natin nung after the resurrection, 3 beses mo na tinatwa si Jesus, 3 beses din siyang bigyan ng pagkakataong bumalik Jesus, no? Sa pagsasabi na, you feed my sheep. No?
tatlong sinulit ng Panginoon. At naalala ni Pedro. Kaya parang nabigyan siya. Kaya nga, sa atin, lesson natin doon, lagi tayong dapat may pag-asa, no? Habang may buhay, may pag-asa. At walang mas sobrang laking kasalanan na hindi kayang patawarin ng Panginoon. Oo. Tsaka also, we have to realize din, kasi just sa part na yan, no, bukod siya na nawalan siya ng pag-asa, yung pakiramdam ng pride. Feeling ko yung pride din niya yung nagdala na parang, ay, feeling ko dahil sa nagawa ko, hindi nga talaga ako mapatawad ng Diyos. So, paninindigan ko na to. Ano po ang ibig sabihin ng pakikipagsabwatan ni Judas para ipagkanulo si Jesus? Sister. Yung si Judas ay pumunta siya dun sa pinakapunong pare, no, yung high priest. High priest. Yes. Tapos ay kumbaga sa nakipagkuntsaba siya. Nakipag-collab. Pagkanulo, no, yung term na ipagkanulo na ituturo niya, sasabihin niya yung about Jesus, kung nasaan na around, gano'n, no? Tapos ay pero may kapalit na 30 pilak. 30 pieces of silver na yung halagang na yon ay napakalaki kasi equivalent yung pagka ikaw ay bibili ng isang alipin. So napakalaking amount yung 30 pieces of silver sa Bible. Meron tinatawag na Spy Wednesday. No? Yung Spy Wednesday, ito yung nakaparaang focus noon kay Judas, kung saan minamanmanan niya si Jesus, no? Tapos yun yung kanyang tinitignan niya kung ano yung saan pupunta siguro or anong gagawin, something. Tapos i-report niya. Kaya Spy Wednesday. Kasi that was the day bago yung hinuli si pagdakip ni Jesus. Yes, no, sa Garden of Gethsemane. So yun yung Spy Wednesday. So ano ang aral na pwede nating mapulot doon sa si Judas na pinagkanulo niya si Jesus na posible, no, na kahit na yung mga taong malalapit sa atin, pwedeng family natin or mga friends natin, can also do the same thing to us. No? Especially kung yung mga tao na para sa kanila mas pinapahalaga nila yung pera, yung mga power, o kaya yung kanilang self-interest. So, posible, no, na kung si Jesus ay alagad niya yung nagkanulo sa kanya, nangyayari rin sa ating buhay, no, na kung pwedeng mga relatives natin or mga friends natin ang pwede ding magkanulo sa atin. Ay, opo. Oh, yes. Mapapamilya, mapakaibigan, talagang may isa talaga dyan. Oo. Nabebetray sa'yo kasi yung trust na binigay mo dun sa tao, sagad-sagad. So, anything that you say to that person, mapa-secret man yan, mga bagay na yung mga futuristic plans mo, nababanggit mo sa kanya. Kasi the trust is there. Then later on, because of that, and because of envy, I think. No? Insecurities. Mas masakit kapag yung taong nag-betray sa'yo, yung malapit talaga sa puso. Yes. Diba? Masakit po yun, sister. Pamilya mo, o kaya best friend mo, no? Kala mo all the while ay trusted mo talaga. Pero at your back, meron palang gagawin hindi. May plano silang mapakaiting. Ano ang ipinagdiriwang natin sa Huwebes Santo, brother? Yes. Well, kanina napakinggan natin yung mga iba't ibang kwento after dumating si Jesus sa Jerusalem, so andun na si Mary of Bethany, andun na yung story about Judas, lalo na yung about sa pag-iispiya ni Judas kay Jesus. Well, sa Huwebes Santo, parang ito yung simula ng tinatawag nating Easter Triduum. Kasi sa Easter Triduum doon natin makikita yung at saka maririnig yung kwento ng passion at saka yung pagkamatay
no, ni Hesukristo sa krus. At bago pa man dumating sa punto na namatay si Jesus sa krus, basta Huwebes Santo ipinagdiriwang no ng simbahan ang Last Supper, no? Ang huling hapunan ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Huling hapunan dahil ito yung sabihin natin yung Last Supper na magkakasama silang kumpleto, no? Kasi pagkatapos yan, magsisimula na yung Passion Narrative eh. At sa hapunang ito, itinatag ni Jesus ang dalawang mahalagang bagay sa buhay ng simbahan. So una, ang banal na Eucharistia o yung Holy Eucharist at ang sakramento ng pagkapari o yung Holy Orders. Kaya before tayo mag-celebrate no ng sabi natin yung misa, no, the Mass of the Last Supper sa hapon, sa iba't ibang mga katedral no sa buong mundo, particular dito sa Pilipinas, there's a celebration of the Chrism Mass, no? Kasi sa Chrism Mass, bukod sa kinoconsecrate yung Holy Chrism tsaka yung oils no for sacraments, doon nagre-renew ng priestly vows ang ating mga kaparian, no? So actually sa ibang diocese hindi naman Huwebes Santo ginugunita eh. Iba may pa Holy Wednesday, sa diocese nga namin Holy Tuesday kasi for pastoral reason din. Pero technically at liturgically sa Holy Thursday po siya sa umaga, and then sa hapon yung sa Last Supper Mass. Kasi dito rin pinapakita ni Jesus no ang halimbawa ng mapagkumbabang paglilingkod sa pamamagitan ng paghuhugas ng paa ng kanyang mga alagad. So kapag magsisimba tayo sa Holy Thursday, we will be witnessing the washing of the feet. At naging trending yan kasi dito sa Pilipinas, hindi na mga nakasuot na pang-apostoles o mga apostol yung hinuhugasan ng pari. Iba, mga representatives from the different sectors of the society, no? At lalo na yung time ni Pope Francis, no, the late Pope Francis, na kapag Holy Thursday, hinugasan niya yung paa ng mga nasa bilangguan, no, yung mga refugees, yung mga ganon. Kaya ang Huwebes Santo po ay paalala na ang tunay na pamumuno at pagmamahal ay nakikita sa paglilingkod sa kapwa. So that really makes us inspired why we are doing such things like that. And because that is the beginning of the Paschal Triduum. No? Thursday pa lang, jump pack na yung simbahan. No? Kasi dyan na yung nangyayari. Kasi sabi mo yung Chrism Mass in the morning. Morning. Then later, we have the Visita Iglesia na we will discuss later on. Later on. No? Tapos mamaya yung, may pagdating bandang hapon, yung misa ng huling hapunan, pagtatano. Talagang ang dami nangyayari. No, sa Thursday na yon. Opo. May mga vigil sa mga altar of repose. Yes. Oo. So, balikan kita, brother, din, no, sa sinasabi mo na pastoral reason. Kaya minsan may mga Chrism Mass na ginagawa ng Tuesday pa lang. Ano po ba yung mga pastoral reasons na? For example, sa diocese ko, sa Diocese of Kabangkalan, ginagawa yung Chrism Mass sa Holy Tuesday. It's because malalayo kasi ang mga parokya no, sa katedral. So, unlike dito sa Maynila na malalapit lang yung mga simbahan no, sa katedral. So, priests have the luxury of time to come to the cathedral, especially here in Manila. It's because magkakalapit lang. Sa diocese kasi namin, yung mga parokya, yung time travel from a parish to the cathedral, it will take you 1 hour or 2 hours to travel. And bukod din doon sa distansya no ng mga ng mga pari no kung saan man sila na-assign, may mga pagkakataon din na may mga unfortunate circumstances na nangyayari. Kaya hindi sa Holy Thursday nangyayari yung Chrism Mass. So for instance, nung panahon ng pandemic, no, so yung ibang mga Chrism Masses nangyari after na or 2 weeks before the Holy Thursday o the Holy Week kasi that was the time na medyo mahigpit no yung patakaran sa pandemic, sa protocols. Kaya yun yung mga pastoral reasons so bakit movable yung iban or something hindi sa Holy Thursday ginaganap yung Chrism Mass. Tsaka pag brother, din, yung iba kasi nasa ibang island pa. Oo, tama sister. Yung hindi lang yung kung land trip lang okay lang. Pero yung iba nasa ibang island o kaya nasa ibang bundok, no, ang layo pa.
Tapos Layo. hindi kakayanin na sabi nga yung pagbibiyahe. Kaya ina-advance na nila yung Oo. Christmas. Para sa Kasi- gano'n, lahat ng pare ay makadalo dun sa Christmas. Kasi considering din kasi ang mga kaparian natin ay iba matanda na, so mahirap din magbiyahe, no? For example, kapag umaga yung Christmas, tapos agad-agad uwi agad sa parokya nilang malayo sa hapon. So that's one Consideration what's one consideration. Oo. And also that Christmas, no? Dahil meron silang renewal of priestly ano tawag nun? Priestly vows. Priestly vows. So, Promise. priestly vows. Tinatawag din natin itong araw ng mga pare. Yes, tama. Araw ng mga pare. Kasi dati ang akala ko ang araw lang ng mga pare is tuwing Feast of Saint John Mary Vianney. Pero lately ko lang nalaman. Sabi ko, talaga ang priestly pala talaga tuwing Christmas. Yes. Kasi doon pala nila ginagawa ang kanilang renewal. Kasi pare, although na human sila, may mga imperfections, but they really sacrifice their time. Malaki ang sacrifice. Yes, for the people of God. At next question natin, meron din kinalaman ito sa Huwebes Santo. No? Bakit naguhugas ng paa ng Huwebes Santo? Nabanggit mo na rin kanina, it's because it was on the Thursday. Yes, on the Thursday. Yung Last Supper, no? And during, I think before the supper ata ito nangyari, nung paghuhugas ng paa. No? Oo, kasi Jesus, no, nag-request siya ng palangganang na may tubig. Tapos syempre yung mga apostles niya, bakit mo gagawin yan? Ganito. Hugasan ko yung mga paa ninyo. Ano kami nagagawa? Pero kasi siya, in-insist talaga niya na gawin yun because he wants to show his disciples that even if you are a leader, no, he can do the humblest thing. No, because he wants to set an example to the disciples. No, setting an example na hindi lang yung paghuhugas ng paa, kundi the entirety of what will happen, no, during the passion, no, yung pag-aali ng buhay, yung pagsisikapation, yung pagmamahal, yung pag-aali ng pagmamahal, yun ang gusto niya talagang ipakita doon sa napakitang halimbawa doon sa paghuhugas ng paa. Kaya sa Huwebes Santo, ang paghuhugas ng paa ay simbolo ng pag-ibig na naglilingkod. Ang uri ng pag-ibig na ipinakita ni Kristo sa kanyang mga alagad at sa buong sangkatauhan. And actually, Brother Pao, no, yung ginawa ni Kristo, no, yung paghugas ng paa, no, it reminds me that Christianity is talking about a service that is with pure humility, no. Yung sabi nga ni Jesus, I want to serve, no, not to be served. Kaya kami, no, mga seminarista, yung mga kaparian natin, we try to live that example, no, na kailangan naming magsilbi, no, sa tao and of course, no, hindi yung enjoy kami ng mga privileges, no, yung mga binibigay ng tao kasi technically yung purpose namin why we want to be a priest or why we want to be a religious is because of service. And that thing or that action made by Jesus is really a very good example or a reminder sa aming mission at aming purpose. Pero ang hirap kasi magpaka-humble sa totoo lang. Oo. Lalo na ngayon na konting mo lang, nagpapakita ka lang na, hindi pa sinasadyang pakita ng community, ginajudge ka na nila na parang nagpapakita ng tao ka. Oo, mahirap. Oo, ang hirap talagang tularan. Mahirap tularan. Oo, hirap tularan yung mga examples ni Kristo sa mga panahon ngayon. Pero, there will be other ways, no, to show it, no. Kaya minsan 'di ba sinasabi nga, may gospel verse din yan, yung pagdadasal. No, huwag ka magpapakita ng dadasal ka na nasa mataong lugar para mapakita mong nagdadasal ka. Sabi nga 'di ba ni Jesus, go to your room. No, and pray to God, talk to God. Sister, would you like to say something? I would like to add yung word na Monday, Thursday. Mm-hmm. From the word mandatum, meaning to say commandment. So the new commandment of Christ, no, he said of God, no, love one another as I have loved you. And so in return, we have to do the same example na ginawa ni Jesus, yung paghuhugas niya ng paa, pagpapakita ng kanyang pagpapakumbaba, at yung
serbisyo at pagmamahal niya sa kanyang mga alagad. At tayo bilang Kristiyano ay inaanyayahan din na gawin kung ano man ang kanyang ipinag-uutos. Okay. Sige. Dahil nasa Holy Thursday pa rin tayo, ito pa rin ang next question ko. No? Yes. Bakit inililipat ang Santissimo pagkatapos ng Misa sa Huwebes Santo? After nung liturgy ng washing of the feet, isang napakagandang right din natin yung nire-reserve natin yung Blessed Sacrament dun sa Altar of Repose. No, na yung tawag nga sa Iloilo, naalala ko monumento. Dito sa Spain, monumento rin pala yung tawag nila dun sa mga Altar of Repose. Altar of Repose. And then during the evening, nabibigyan ng pagkakataon yung mga tao na bumisita. Kaya medyo connected din to dun sa bisita iglesia na practice natin. And kasi inaalala niya yung si Cristo nagpunta sa Garden of Gethsemane, di ba? Dinala niya yung tatlong disipulo, si Peter, James, and John. And sabi niya, no, can't you pray with me even for an hour? Kasi na-discover na natutulog yung tatlo. So parang ito yung pagkakataon natin na unlike yung tatlo, no, samahan natin ang ating Panginoon dun sa mga huling pagkakataon bago siya dakpin, no, at bago niya pasukin yung tinatawag nating passion. Alam mo, naalala ko dito, no, yung tulog na naman yung mga apostol. Di ba may isang best din silang nahulihan hindi naman nahuli siguro, may isang insidente rin na tulog din itong mga apostol. Oo. Yung Transfiguration. Tama ka? Parang tama, oo. Parang kilig ng mga disciples talaga matulog pag nagdadasal si Baka Cristo. pagod sila. Pagod sa last supper. So kaya baka nalasing. Oo, kasi syempre busog. 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 Pag busog, di ba, talaga naman nakakaantok. Kakaantok. So yun yung human reaction, no? Inaantok. May isa pa nangyayari pag Holy Thursday, yung bisita iglesia. Yes, oo. Anong meron sa bisita iglesia po, sister? Visit iglesia, simbahan. So usually yung mga tao pumupunta sa iba-ibang mga simbahan para magdasal, lalo-lalo na magnilay-nilay about the death of Jesus, the suffering death of Jesus, no? Tapos ay nagbi-visit din sila dun sa Altar of Repose. So yung purpose nun, it's more on prayer, no? Going from one churches, part of actually parang tradisyon natin bilang mga Pilipino, no, na nagbibisita iglesia tayo. Minsan nga binibilang nila kung ilan yung mga simbahan. At least mga 7 churches. But some, mga 14 churches ang ginagawa nila, no? At yung iba, naglalakad sila, nagbibisita doon sa iba-ibang simbahan by foot, no? Hindi yung nagsasakay. Yung iba, yung mga gano'n ang kanila. But ang purpose nun is more on prayer talaga. May kahalagaan ba na 7 simbahan talaga yung pupuntahan mo, o it's just the number? Kasi kapag 7, kasi it means complete eh. Parang when we say 7, nakumpleto ko, parang fulfillment, no? Yung paggawa ng devotion. Oo. Pero yung yes, 7, ewan ko, tama ba yung 7 Basilica sa Roma? Parang gano'n, yung nire-represent niya na yung 7, kung bakit 7. Pero There are 4 major basilicas sa Roma. 4 major. Tapos merong pang 3, like yung San Sebastian, something like that. I'm not so sure pero parang may ganong paniniwala eh. Tapos ang isang liturgical na guide na sinabi last time, kasi karamihan sa atin nag-istasyon ng krus habang nagbibisita iglesia. Actually ako ginagawa ko yun eh. Pero may nagsabi liturgically na hindi daw siya dapat or hindi siya appropriate, kasi nga pagka nagbisita ka dun sa mga adoration chapel, yung you adore Christ.
supposed to be hindi yung Stations of the Cross, di ba? Kasi nga Ang sabi. di ba ang focus dapat dun sa Altar of Repose, sa Blessed Mm-mm. Sacrament. Kaya lang, mapapansin natin, karamihan, Stations of the Cross pa rin ang Yes. ginagawa. Oo. Totoo Siguro- naman. Ako, ganun ang ginagawa ko eh. Siguro we have to remind our mga kalakbays, no, especially na yung gagawin nilang itong this coming Thursday, no, yung bisita iglesia, no. Siguro in the morning we can do the Stations of the Cross if we do the bisita iglesia in the morning. Oo. Pero once na dumating na yung hapon at there is already a monumento, no, or the altar of repose, we refrain from doing the reciting the Station of the Cross, no, not unless there are Station of the Cross outside the Church. church, Oo. no? Outside the church. Tama. Oh, Or, but yun nga, hindi ko kasi alam yung wording nung sa liturgy natin o kung saan man yan nakalagay. No, maaari kasing advice lang or maaring, I mean, it's not really a prohibition in a sense, no? Kasi, iba yung prohibition talaga, no? Pero, baka, yun nga, just to shift the focus to adoration. Kaya hindi naman siya talaga masama, hindi naman siya kasalanan kung gawin. Pero pinapaalala lang na we focus on the Eucharist. Okay naman din mag Stations of the Cross, pero we are facing siguro the Blessed Sacrament. Oo. Kasi kagaya dito sa parokya natin, di ba, yung mga pumapasok talagang nakagilid, nakatalikod sa kasi they are facing the Stations of the Cross. Hinahanap nila kung anong istasyon na sila. Kaya hindi sila dun sa altar naka-focus. Hinanap yung Roman numeral kung ano na. Siguro yun nga, kulang sa katekismo ba? Katekismo. Tama. Diba? No, na ma-educate yung mga tao na Kanya-kanya, ang sentro ay yung sa altar of repose, saka yung Blessed ingay, Sacrament. yung maingay, di ba? Sa UST, naalala ko dati, lalo yung grupo-grupo ng mga kabataan, parang ginagawa nga nilang barkadahan lang na hindi. Tapos nagkakalat pa. Nag-iiwan ng kalat. No? So sana hindi yun gawa. Ginawa nila Simbang Gabi Part 2. Part 2. Ang bisita. Sa kasamahang palad. Sa kasamahang palad. So, bakit kaya walang misa pag Biyernes Santo? No, Brother Dan. Yes. I think ito lang yata ang araw, no, sa buong taon, no, at sa buong liturgical calendar ng simbahan na walang misa. Kasi ito yung araw kung kailan ginugunita natin, no, yung kamatayan ni Jesus sa krus, no? Good Friday will always talk about the death of Jesus on the cross. Sa halip na misa, ang simbahan ay nagdiriwang po ng liturhiya ng pasyon ng Panginoon na binubuo ng pagbasa ng pasyon, panalangin ng bayan, yung mahabang prayers of the faithful. I think 10 yata yun, no, na prayers of the faithful. Yun nga, yan yung parang general intercession, no, ng simbahan. And then yung paggalang sa krus, no? Yung veneration of the cross, and then yung pagtanggap ng communion mula sa ostia na na-consecrate ng Holy Thursday. Kaya kapag Mass of the Last Supper, kung napapansin niyo, marami pong mga ostia na ang naka-prepare sa altar kasi yan yung i-consume, no, o ibibigay na communion pag Biyernes Santo. Kasi wala nang consecration po pag Good Friday. Wala na. At saka yung altar natin kapag Good Friday, strip yan. Walang tela yan. Oo, walang tablecloth yan. At saka ipinapakita nito, no, ang malalim na pagninilay at katahimikan ng simbahan sa harap ng sakripisyo ni Kristo para sa kaligtasan ng mundo. Kaya dito rin sa liturgy natin sa Good Friday, sa entrance pa lang walang kanta. No, napakatahimik. Yung pare kapag magsimula na siya ng liturhiya sa Good Friday, imbis na lumuhod siya sa harap ng altar or mag-bow siya, ginagawa yan, magpo-prostrate siya, no? So kung mapapansin niyo yan. And aside from it, we will witness, no, a great silence, no? Yung silence na parang nagluluksa tayo bilang isang simbahan kasi namatay po ang Kristo sa krus. And on Good Friday,
Bakit nga ba tinatawag na Good Friday ang Biyernes Santo? No? Bakit good? Anong meron sa Friday? Bakit good? No? Kasi on this day, no, we witness, no? We see, no? And we feel kung paano naging mabuti ang Diyos sa tao sa pamamagitan ng pagsakripisyo ni Kristo sa krus, no? Naramdaman natin yung matinding sakripisyo kasi inialay mismo ni Jesus yung kanyang buhay para sa sanlibutan, para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng mga tao. Kaya good kasi we truly experience the full goodness of our Lord Jesus Christ by dying on the cross. Kaya sa Biyernes Santo, mga kapatid, mga kalakbay, hindi misa ang sentro, kundi ang paggunita sa krus ni Kristo, ang tanda ng kanyang sukdulang pag-ibig para sa sangkatauhan. Tsaka, kung mapapansin ninyo, nagsisimula po yung liturgy ng Good Friday tuwing 3:00 ng hapon. Oo. Kasi 3 p.m. daw, that was the time when Jesus died. Dahil nabanggit mo na, Brother, kanina yung paggalang sa krus, no, which is our next question actually, no, at nasagot mo naman na kahit papaano. Pero paalalahan natin, no, bakit nga ba tayo nagbibigay ng galang sa krus, no? Because mahalaga ang paggalang sa krus sa Biyernes Santo dahil ang krus ang naging instrumento ng ating kaligtasan, no? Kasi kung sa mga Hudyo, sa mga Romano noon, no, yung krus na yun, it's a tool of shame, yes, a tool of shame. Execution. But to us, no, mga Christians, it is the tool of our salvation. Ito yung naging paraan ng ating pagkakaligtas. Kaya that's why we venerate the cross. And that's Brother Paul. Ano ang kahulugan ng katahimikan ng Sabado Santo or Black Saturday? Black Saturday. Well, no, of course, ito ay tanda ng pagninilay at paghihintay ng simbahan habang si Jesus ay nasa libingan. Ito ang araw na tila tahimik ang mundo matapos ang kanyang kamatayan sa krus habang naghihintay ang mga mananampalataya sa tagumpay ng muling pagkabuhay sa Pasko ng pagkabuhay. No? Kaya nga, during this Saturday, no, tahimik lahat, no, walang nangyayari sa simbahan, na para bigay respeto tayo doon sa katahimikan na yun. Pero no, alam natin na hindi talaga tahimik. No, sapagkat dito nangyayari yung sinasabi natin sa creed na he descended into hell. Diba? He descended into hell. At doon sa pagkakataong ito yung time na sinasabi niya sa mga righteous, no, yung mga namatay, na muli nang nabuksan na langit, no, kasi sapagkat alam natin na nung nagkasala si Adan at si Eva, nasara, no, yung paraiso, and it was only through yung kamatayan ng ating Panginoon na muli na nabuksan ito. Kaya nga yung descended into hell, yung hell dito hindi yung impyerno, no, nasa isip natin, kundi place of the dead. Na kung saan nag-aantay yung mga righteous, no, sina Abraham, sina Moses, lahat ng mga yan, no, ng pagdating ng tagapagligtas. Yung sabi nga nila ng host doon, no, yung sa Semana Santa, nakabibingi ang katahimikan ng Sabado de Gloria. Oo. Noong unang panahon, totoo yun. Pero nung naging church, naging church service na tayo, syempre talagang busy yung Sabado de Gloria na yan because of the preparation. And I don't know right now, for those lay persons, no, sa mga bahay-bahay, if they are still doing the silence, great silence on Saturday. I-share ko lang, no, kasi every Holy Week nasa Tagaytay ako, nagsiserve ako sa Tagaytay. And kapag Good Friday, sobrang init. Nawawala ang lamig sa Tagaytay pag Good Friday. Pero pagdating ng gabi ng Sabado de Gloria, yung Easter Vigil na, bumabalik ang lamig hanggang sa sa Easter Sunday ng umaga. Sabi ko, nakikiramdam din ang panahon. Sumasabay ang panahon. I-add ko sa iyo, brother, then when yes, I was dun sa Tagaytay, pagka Easter Sunday, meron kaming puno, parang puno ng acacia ata yun, malaki. Tapos, para siyang parang carpet of flowers, small flowers yung kulay dilaw, na nagbabagsakan. Ang ganda-ganda, malamig ang simoy ng hangin, tapos ay
yung mga bulaklak na bloom yung mga bulaklak, no? Talagang maramdaman mo na talagang Easter. Mula sa tawag to, Linggo ng Palaspas, Palaspas. no, hanggang sa Sabado de De Gloria. Gloria, at susunod siguro pag-uusapan natin ang Easter, Oo, Sir. muling pagkabuhay. pagkabuhay ni Kristo. So, punta na tayo ngayon sa ating keywords. Ako na, mauna na ako sa keywords. Ang Yes. take ko ngayon, no, sa ating episode na ito is yung krus, no. Ang krus, sabi ko nga kanina, it's kung sa mga Hudyo to, sa mga Romano nung unang panahon, it's a tool of execution. But for us Christian, it is a tree of life, no, the tree of salvation, no. Maraming aral ang makapupulutan natin sa krus, no. Kailangan lang nating manahimik, no, huminto, manahimik, magnilay, at pakinggan natin ang boses ng Panginoon sa katahimik. Ako, yung keyword ko for this episode, no, unang-unang ko kasi naisip, kalungkutan eh. Kasi kapag Holy Week, napakalungkot na linggo ito, no? Kasi namatay ang Kristo, no? Ipinako siya sa krus, at saka yung feeling natin, no, na forlorn tayo, tawag nito, sad tayo. Pero despite the kalungkutan, no, I think ito rin ang isang panahon na tayo tumahimik muna, no? Kaya ang keyword ko is katahimikan. Kasi sa katahimikan, aside from the fact na mararamdaman natin yan sa Easter Triduum, no? Particularly sa Good Friday, sa Black Saturday, yung katahimikan din kasi parang it gives us the disposition to discern, to reflect of our humanity, no? Of our ways as a human person. Kasi minsan, dahil na rin sa naging busy tayo, marami tayong ginagawa sa araw-araw, nakalimutan nating maging tahimik at magnilay. No? So, itong Semana Santa, I know marami pong pupunta sa mga beach resort kasi ito yung pagkakataon nilang magbakasyon. Pero I think let us take this time to pause, no? To be silent and reflect of our ways. At siguro ito rin siguro ang panahon na dahil na rin sa ating katahimikan ay tayo po'y magbalik loob sa Diyos. Okay. Sister? Sa akin naman, ang keyword ko ay Kristo, no? Kung saan ito yung pinakasentro ng mahal na araw o Semana Santa. So, maganda siguro na talagang pagsumikapan natin na i-focus natin yung ating isipan, yung ating sarili, yung ating puso kay Kristo. Sa Kanya natin ano ba yan? Yung parang itugon, no? Ituon, yan. Ituon yung ating atensyon sa Kanya. Yan. Father? Akin naman, ang aking keyword ay kaligtasan, no? Sapagkat ito ang layunin ng paghihirap ni Kristo. Okay. At magkita-kita tayo muli sa susunod na episode ng Usapang Usapang Kay.